Let's get started. 안녕하세요. Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. If you just started joining us today po, our lesson is EPS Topic Book 1, Mastering Hangul 2. This is going to be part 1 out of 3 parts of Mastering Hangul 2. By the way, the Hangul chart na gagamitin ko po dito sa acting lecture ay yung gawa ko pong Hangul chart po. So you can see here, this is not available in the book. Ito po ay gawa ni Sonseng Nim. So mag-off camera lang po ako if you would like to screenshot itong chart na to habang nag-aaral kayo ng Hangul. Why not? So i-screenshot nyo na po to guys. Ayan. So I want to share with you that for Mastering Hangul 1, we already completed the vowel sounds po. Tapos na po kami dito. So for today's session, ang goal po natin ay matapos ang mga consonants na nandito sa taas. That is our goal for today. And if you notice, dito sa chart po na gawa ni Sonseng Nim, there is the initial sound and the final sound. So our goal for today's class is to learn the initial sound of these consonants. So when I say initial sound, yan po ang sound sa simula ng syllable. So if you don't know what a syllable looks like or yung orientation, yung left to right, top to bottom, please watch Mastering Hangul 1. So first, let me explain yung mga label na nandito. Yung S and SH po na to, yung naka-purple color. Itong letter na yan, ang pangalan niya, Shiyot. So let me call it Shiyot from now on. So si consonant Shiyot has two initial sounds. May S sound at may SH sound. So bakit dalawa siya? When you go here to the corner na naka-highlight, ito yung reminder tungkol sa Shiyot na consonant. Si Shiyot consonant produces an S sound with most vowels. So, ito yung lahat ng vowels natin. So, most vowels, S po siya. Example, sa. Example, so. Pero si Shiyot consonant ay pwede rin pong gumawa ng SH sound when paired with the following vowel. So, may iilang vowel po siya na magiging SH. I-mark lang po natin. Ang SH sound na to sa Shiyot ay lalabas lang kasama ng E, Y vowels, at ito. Doon po lalabas ang SH sound po niya. So example, si Shiyot pinagsama sa E, imbis na siya ang basahin, or sorry, si ang basahin, she po dapat yan. She, tapos yung Shiyot na may ya is siya, then sho, sho, shu, she, she. Doon po lalabas ang SH niya. The rest of the vowels, pag partner ang Shiyot consonant, S na lang. Then pagdating dito sa tense consonants, ayan, no batchim, no batchim, no batchim. So wala pa tayo sa lesson ng batchim. So just be clear, the following 3 letters na tense consonants do not exist as batchim. If you don't understand what batchim means, it's okay. Kasi lalabas din po yan sa susunod na Mastering Hangul lesson. Babalikan natin to. So finally, no sound circle. Ang circle na to, may pangalan din po siya. So might as well tawagin po natin sa tamang pangalan niya. Ang circle ay si Iyeng. Iyeng. So ang pangalan niya, Iyeng, this consonant at the start of the word has no sound. Kaya silent consonant po ang tawag sa kanya. Basta nagsisimula sa isang word or syllable, quiet, silent consonant si Iyeng. So it means that whatever vowel, ang kapartner ng circle, pag si circle ang nasa taas, si circle ang nasa kaliwa, quiet lang yan. Silent po. Gagayahin niya yung sound ng vowel. So, diretso na sa vowel sound. Magkakaroon ng sound lang si circle, si Iyeng,
pag nasa batchim siya. Magiging NG pag batchim. So we'll go back to the batchim later on in a future lesson po. So let's start guys. Sa page 29 po tayo. So page 29 are all about 자음 or consonants. So consonants, there are a total of 19. The consonants were created by depicting the shapes of the speech organ. Hala, napakalalim naman to. Ano ibig sabihin nan? Speech organs are lips, tongue, teeth, throat. Those are the speech organs. Paano ba tayo nagsasalita? Gamit ng bibig, di ba? So, this is the speech organ. So, ibig sabihin, ang shape ng consonant na gawa ni King Sejong ay base doon dito sa bibig, sa dila, sa throat. Doon po nag-base yung letters. Okay? So, si Giyok, for example, itong mukha siyang upside down capital L. Si Giyok, ang pangalan niya, Giyok, was modeled after the shape of the back of the tongue, blocking the throat. Yung Nian, yung mukhang capital L, si Nian ang pangalan niya, si Nian was modeled after the shape of the tongue touching the upper gums. Si Miem, yung square, ang pangalan niya, Miem, was modeled after the shape of the lips. Si Shiot, o yung SH po natin, si Shiot, was modeled after the teeth. Then si circle, Ing, ang pangalan, si Ing was modeled after the shape of the throat. So let's go to the next part, which is yung sinasabi niyang mouth organs or shape of the speech organs. Ito na yon, yung speech organs po natin. So yung speech organs, yung dila, example guys, try nyo pong gumawa ng K sound. K, 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 K. Or G sound. G, 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 G. Anong pansin nyo guys pag gumagawa kayo ng nagbibikas kayo ng G sound tsaka K sound? Nasaan yung dila? So kung ito yung ngipin at ito yung roof of the mouth, tas ito yung dila, kada G at K ninyo, gumaganyan yung dila. G, K, G, K, G, K. So saan po ba tumatama yung dila? Nandito sa area. Ito yung bibig natin, nandito po yung dila natin. Every time you produce the G and K sound. That's why the Giyok looks like this. Kaya ganyan po ang shape ng letter na yan. Kasi at the back of the throat po yung tongue. Now, if the tongue is at the front of the mouth, pag nandito siya sa harap ng ngipin, sa may ngipin po, example, try nyo po bigkasin guys ang N sound. N, 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 N. Nasaan po yung dila natin? So kung ito po yung ngipin, tas ito yung roof of the mouth, tas ito yung dila mo, kada N, N, N ninyo, nasaan tumatama yung dila? Nandito sa ngipin. N, 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 N. So yung N, kaya po mukha siyang ganito. Kasi yung dila po natin tumatama sa may ngipin. N, N, N. So this is the Nian consonant. Si Jiget po, si Jiget, itong letter na to, pangalan niya, Jiget. Si Jiget, example, try nyo po guys, bigkasin yung T sound. Ch, 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 ch. Try naman yung D sound. D, 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 D. Ano nangyayari? So parang nag-o-open up po yung bibig natin, naggumaganyan siya. D, T, D, T. Tapos yung dila po sumasama. D, T, D, T, D, T, D, T. Sumasama po siya. Kaya mukha siyang ganito. Up-down motion po ng bibig. D, T. Alright? Si real, ganyan din. Si real po, nasan po yung dila natin? Try nyo pong, subukan nyo pong bigkasin ng R sound. Ra, 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 ra. Nasaan yung dila? Pag ganyan. Ra, 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 ra. Ganyan din sa letter L, di ba? La, la, la. Ito yung dila po. La, 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 la. Ra, la. Parehas po siya. Sa Korean language po, ang R at
L consonant ay parehas lang. Same sound po sa Korean. So yung RL ay iisang letter lang po siya. Real po, RL, one letter. Ra, la, one letter po yan. Then si miem po, m, 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 m. Close open lang po, ba, di ba, ng labi. M, 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 m. Kaya mukha po siyang square. Open mouth po to. M, 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 m. Pag tinanggal natin yung vibration po, so that's what you call the nasal vibration, yung pagka m, m. Pag tinanggal mo po yan, b, 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 b. Magiging ganito na siya. So, imbis na open mouth, mas close mouth po siya. B, 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 b. Kaparehas lang po sa P sound. Pa, 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 pa. Close open lang po. Pa, ba, pa, ba. Ito po yun. Si Shiyot, na-explain na po natin. So, si Shiyot, yung dila po, na pinupush po niya, tinutulak po niya yung ngipin. S, s, s. So, SH sound yan. Or, s, s. Kung ito yung ngipin mo, ito yung dila, s, s, s. Or, sh, sh, sh. Yun ang nangyayari. Kaya mukha po siyang triangle because it's the tongue pushing the teeth. Sh, 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 s, s, s. Kaya, shiyot po, mukhang ganito. Ang iyang naman yung circle po natin, open throat ang ibig sabihin. Kaya, no sound po yan. Open throat eh. No open throat. Kaya, no sound, zero. Circle. Si iyang po yan. Si Jiot naman, ang hirap, diba, babasa yung nasa bracket. So, babalikan po natin yung sounds po nila. First, itong si Jiot po, ang basa po niyan ay J sound. J, J, J. So, si Jiot, J, 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 J. So, si Hiot po, so circle na may 2 lines sa ibabaw niya, Hiot ang pangalan, H sound lang po. H, 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 H. So, let's go to next page. So, page 30 na po tayo. Isa-isahin po natin ang consonant at ang sound value po niya. So, first, si Kiyok. So, bigay ko po sa inyo guys ang mga pangalan nila. So, ang pangalan ng consonant po na to ay si Kiyok consonant. Kiyok. Yan ang pangalan po niya. Yan ang pangalan ng consonant po. So, hindi po siya letter G, hindi siya letter K. Hindi. Ang pangalan niya, Kiyok. Kiyok. So, ano yung sound value? So, maybe some teachers will say, it sounds like K. It sounds like G. So, a lot of teachers agree that it's not exactly a K. It's not exactly a G. It's a mix between both. It's a mix. So, instead of saying na it's only K, it's only G, it's a mix of both. So, I would call it like a soft G sound. So, hindi siya G lang po. Hindi siya G. 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 It's very soft G na para nga siyang K. Pero kasi meron pa tayong ibang consonant na K sound talaga. So, just for reference, we can call it the soft G. Next, we're gonna learn how to write the consonants properly. So, I have here a notepad. Ayan. So, may notepad po ako, guys. So, we're gonna start by writing Kiyok. So, there are 2 ways that you can write Kiyok. First is the curvy Giyok. So, yung curvy Giyok, yung curvy, ay dapat vertical vowel ang kasama niya. So, what are vertical vowels? So, example of vertical vowels here are vowels like A, O, or E, or E. These are vertical vowels. So, pag isusulat nyo po si Giyok na pa-curvy, ganito siya. 1, 2. Yan, pa-curvy po yan. Hindi siya J. Pag ganyan kayo magsulat, mali agad to because it's not the letter J.
So, to help out, try drawing 3 dots. O, dito po tayo. 1, 2, tas dito sa ilalim niya, 3. You should be able to write the giyok using 3 dots. Parang nagte-tracing ka lang. Tas dito po yung curve niya. So, ito sa taas, diretso lang siya. Then, curve po dito. Ayan ang tamang pagsusulat ng giyok. So, giyok na curvy ay pwede sa vertical vowels. So, example with vertical vowel, magsulat po ako ng ga. Ayan po, ka. Ka. Isa pang example. Ito naman, ki. Ki. So, yan ang curvy na kiyok. Okay? So, next, kung hindi po siya curvy, ano yung isa? Yung diretso lang. So, yung pag straight po, kailan po siya straight writing? Pag horizontal vowel ang kasama. So, horizontal vowel, anong example ng horizontal vowel muna? Ang horizontal vowel po, horizontal, O vowel. U vowel. E vowel. Yan example ng horizontal. Yung yo din po. Yo. Tsaka si you. Yan. So, lahat po yan, mga horizontal vowel. So, pag horizontal vowel ang gamit nyo, kailangan ba siya naka-curve? Hindi. Diretso na lang po yung writing niya. So, si giyok ay mukhang ganito lang. Pansin nyo po, hindi ko po inaangat ang ballpen ko or yung marker ko. Hindi po ako magsusulat ng ganito. Mali yan. So, hindi po pwede iangat ang ballpen. So, kung magsusulat kayo ng giyok, bawal na iangat ang ballpen, isang line po dapat siya. Yan ang tama. So, example, magsulat po ako ng go syllable. Go. Magsulat po ako ng gyu syllable. Gyu. So, diretso po siya. Kasi alam ko meron po na nagganto magsulat. Kung ganyan kayo magsulat, mali agad po siya. Hindi po kailangan i-curve pag horizontal vowel ang kasama. So, horizontal vowel, straight line lang po siya. Kuha po? Yan po ang kiyok. Kiyok consonant. Si kiyok. Let's go next consonant. Ang susunod po na consonant natin ay si nien. Nien. Si nien consonant. Itong letter N po natin, pero hindi yan ang totoong pangalan niya, ha? Ang pangalan po niya ay si nien. So, paano po isulat si nien? Ay, ganito po. Plus vertical vowel. Si nien, ganito po siya. Mukha siyang capital L, no? Pero pansin nyo, hindi ko po ulit inaangat yung ballpen ko. So, bawal pag nagsusulat kayo ng nien na ganito. Bawal yan. Kasi inangat nyo yung ballpen eh. So, dapat yung pagsulat ng nien is one line only. So, with vertical vowel, magsulat po ako ng example. With vertical vowel po, na. No. Ni. Ne. Ayan. So, ganyan po pagkasama ang vertical vowel. Then, with horizontal vowel po, si nien muna. Si nien ay hindi na po siya mahaba na ganito. Hindi na ganyan. So, imbis na mahaba yung line na to, habaan yung nasa baba. Example,
Habaan mo na to dito sa ilalim. Habaan mo siya, tas lagyan na yung horizontal vowel. Ay, masyadong mahaba to. Sorry. So, isa pa. Ayan. So, no. New. So, pag horizontal vowel, mas mahaba yung ilalim na to. Pag vertical vowel ang kasama, mas mahaba yung standing line na to. Mukha siyang capital L dito. Dito naman, mukha siyang extended L pag horizontal vowel. So, that's how you write the Nian consonant po. O, ngayon, sa susunod na consonant na tayo, si Digut consonant na po. So, ang pangalan ng consonant na mukha siyang capital letter C. Anong pangalan po niya? Jigut. Jigut. Paano po siya isulat ng tama? So, yung pagsusulat po ng jigut, consonant, first, present ko po sa inyo yung mga bawal. Huwag kayo magsulat ng digut na ganito. Na isang line lang po yan. Na isang stroke po siya ang tawag. Bawal po yan. Bawal din yung ganito. Bawal din. So, hindi pwede yung one line, one stroke na ganito. Bawal. Hindi na po pwede yan. So, ano yung tama na pagsusulat ng jigut? The correct way to write jigut. Si jigut starts from the top. One line, pwedeng iangat ang ballpen. One line, left to right. Tas pwede na po kayo magsulat ng parang niyan po siya. Okay na. Si digut po to. One more. One. Ay, sorry. One, two. O, isang paalala lang po. Ang pagsusulat ng jigut ay dapat ang line na to at ang line na yan ay mag-match po siya. Straight po dapat. So, bawal ang ganito. Ay, hindi kita. Example na sa hindi dapat gawin. So, ito tama. Ito mali. Mali po to. Ayan. Kasi maiksi po pa shadow to. Bawal din yung ganito. Na mahaba naman yung nasa baba. So, mali yan at mali yan. So, how do you write jigut with vowels? Pag may kasamang vowel na po siya. So, with vertical vowel, si digut, jigut, a. Jigut, o. Jigut, i. Jigut, e. So, ganyan po ang jigut po natin na may kasamang horizontal vowels. Ay, horizontal. Vertical vowel pala. Sorry, vertical vowels to. Horizontal vowels naman, si digut ay hahaba itong line na to. Yung sa taas at sa baba, ito mas mahaba na siya. Maliit na to. Maiksi na siya. Lagyan natin ng O vowel. Si digut na may U vowel. Si digut na may U vowel. So, yan ang tamang writing po. Ang sabi ni Dom, parang hindi ko narinig kung paano yung talagang tamang pagsulat, kung saan ako nakagulot. Oopsies. Part po yan ng Hangul actually. So yan ang tamang writing ng jigut o last po dito sa section na to, yung real po. Si real, ang pangalan ng consonant na to, pangalan niya si real. Real. Si real, hindi po siya number 2, ha? Pag magsusulat kayo ng number 2, mali agad yan. Mali agad, pang ganito kayo magsulat ng real.
Mali agad yan. Kasi iisang line po siya, mali po yon. So, si real ay dapat 3 line po or 3 strokes po siya. First, yung real, parang nagsulat ka ng giyok. So, si giyok, lagyan ng line dito sa gitna, same length. Tapos dito sa baba, parang nagsusulat ka ng niyan. Ang real po ay parang giyok na dinagdag mo ng digot. Ay parang combination ng dalawang to. 'Di ba? So example ulit, si real kasama ng vertical vowels. 1, 2, 3. Dito mukha talaga siyang number 2, no? Real na may a. Isa pa. 1, 2, 3. E vowel. Real na may e. Pag horizontal vowel po, edi hahaba po yung horizontal line niya. So, 1, 2, 3. Parang naka-sandwich na po siya. Real na may O vowel. Tapos si real, 2, 3, na U vowel. Isa pa, real, 2, 3, na may U vowel. So, yan ang tamang writing o stroke order po ng real. Marunong na po tayo magsulat ng tama, guys, ng giyok, niyan, jigot, real. O mamaya na po tayo sa pronunciation po niya. O mamaya na po. Sa writing lang po muna para marunong na po tayo sa writing po. Sa stroke orders ang tawag or writing order. Si miem na po, si miem, ang pangalan ng consonant, yung square po natin, hindi yan letter M, hindi din po ang tawag sa kanya square. Ang pangalan niya, miem. Miem. So, bawal po kung magsusulat kayo ng miem na ganito. Bawal ang ganyan, guys. Hindi kayo nagda-drawing ng square or ng box. Wait lang. May tamang writing order or stroke order po siya. So, bawal ang mga ganito, ha? Miem po is you start with the left line. 1. Then, magsulat ka ng giyok. 'Di ba ang giyok, isang stroke po siya. Diretso, isang line po. Si giyok, yan. Tapos, i-close mo na siya. Left to right. Tapos, yan ang tamang miem. 3 strokes po. 3 strokes. Isa pa. 1, 2, at iangat ang ballpen. Iangat po siya. 3. So, paano po isulat si miem na may kasamang horizontal vowel? So, si miem po, magmumukha po siyang rectangle. So, example po, 1, 2, 3, miem, a vowel. Isa pa, 1, 2, 3, tapos e vowel. Ayan. Paano pag horizontal vowels naman? Rectangle po ulit na pahiga. So, rectangle na pahiga, 1, 2, 3. So, rectangle pahiga, lagyan natin ng O vowel. O. Isa pa, 1, 2, 3. Lagyan natin ng U vowel. 1, 2, 3. So, yan ang tamang miem writing po. Si miem. Ang susunod naman kay biep na tayo. Biep. Biep. So, si biep po, si biep, yung letter po na to, paano ba isulat ng tama? Si biep,
Baka meron sa inyo, ganito magsulat po. Square muna, tapos may dalawang linya sa taas. Mali po yan, ha? Mali po yan. Mali din po na ganito mukha siyang hashtag. Ano yan, hashtag po? Hashtag ang sulat nyo? Bawal yan. Hindi pwede siya mukhang hashtag. So, anong gagawin po natin? Kontrolado po dapat ang line work. Kung sa loob po siya ng box, sa loob lang siya ng box. Hindi po pwede lumagpas, hindi po pwede mag-extra. Dun lang po siya sa loob. So, paano isulat ng tama? Si Piet. Si Piet po, 1, 2, tas i-close mo siya. 3, 4. Tapos! O yan, nag-drawing lang kayo ng parang baso. So, si Pia po, isa pa. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ito po yung tama, no? Ito tama. Mag-share po ako dito, guys, ng shortcut. Kasi alam ko, gusto nyo po shortcut palagi. So, anong shortcut po ng BIEP? Pakita ko po sa inyo, merong pong 2 lines na shortcut. Anong 2-line shortcut po niya? 1, 2. Ulitin ko po. 1, at magsulat ka ng letter D, maliit na D. Ayan na. Yan ang shortcut nito. So, kung gusto nyong sumunod sa tamang stroke order niya na 4 na linya, ito. Kung tinatamad kayo, ito. So, pwede rin po yan. Ganyan po magsulat ang mga native Korean. So, start po tayo ng BIEP na yung tamang stroke order po tayo, guys, ay yung 4 lines po muna, kung beginner po kayo. So, A, vowel, vertical vowels po. 1, 2, 3, 4, tas A, vowel. Isa pa, 1, 2, 3, 4, tas E, vowel. O, try natin ng horizontal vowel po. Ano mangyayari? E di, iliitin po natin yung haba niya. So, 1, 2, 3, 4. BIEP pa rin po to. BIEP po siya, lagyan ko ng O. O. Isa pa, 1, 2, 3, 4, U. Medyo mahaba lang po siya. Sorry guys ha. Ang taba po ng letters ko. Next, si Shiot po. So yung Shiot, ang pangalan po ng letter na to ay Shiot. So si Shiot guys, actually very simple. Wag po sana, ito yung bawal gawin ha. Wag po sana ganito po kayo magsulat ng Shiot. Na mukha siyang ganito. Mali po yan. Hindi po siya aangat na ganito, na parang magsusulat kayo ng J letter. Mali po yan. So, anong tamang Shiot po? Hindi din po siya ganito, na isang line lang. Nope. So, si Shiot ay left, right. Isa pa, left, right. Huwag po i-curve na ganyan, guys, ha? Ganito lang po, pwede na. So, example na may A vowel. Shiot, A. Shiot, E. Shiot, na may O vowel. Shiot, 1, 2, na may U vowel. Ayan po ang tamang Shiot po, guys. Final set of 3 consonants sa writing po natin. So, si circle, kailangan talaga ng explanation po, no?
kailangan ng instruction paano magsulat or mag-drawing ng circle ng tama. You'll be surprised sa gaano karami kung nakikita na mali sila magsulat ng ing. So, ang pangalan po ng consonant na to ay si ing. Ing. Si ing, so bawal guys, kung magsusulat kayo ng ing, ng circle po, hindi po pwede na open na ganyan. Na open circle. Ayan, na ganito. Bawal din yung ganyan. Yung mukhang ganito. Or yung ganito. Yeah, ang daming way na ganyan magsulat ang iba. Bawal ang ganito. Make sure when writing si ing, yan, si ing, yan ang tama. Always start from the top. Sa taas po dapat magsimula. 1, 2. 1, 2. So, kailan siya hahaba? Hahaba po siya pag vertical vowel ang kasama. So, vertical vowel, 1, 2. So, a vowel to. Ing, na may kasamang e vowel. So, yan, hahaba po siya pag vertical vowel. Horizontal vowel naman, oblong, pahiga. Pero dito sa taas pa rin magsisimula. 1, 2. Vowel. Isa pa. 1. Then U vowel. U. So, hihiga po siya pag horizontal vowel ang kasama. Yan ang ing consonant. Next, si jiet. Jiet. So, ang pangalan po niya ay jiet. Jiet. So, paano isulat ng tama si jiet? So, share ko guys, there are actually 2 styles po. So, sa dalawang style po ng jiet, ito sila. May jiet po na mukhang ganto, may jiet na mukhang ganto. Yung nasa libro, ito. Ito yung nasa libro. So, ito ang unahin po muna natin. So, yung nasa libro, 2 strokes po siya. So, paano isulat po guys? 1. 1 po yan. Then 2. Isa pa. 1. So, hindi ko inaangat ang ballpen ko. 2. So, it only takes 2 strokes. Ito naman, yung isang style na to, ito yung ginagawa na mali. Ito yung mali na ginagawa ng tao. Inuuna to, bago to. Mali yan. Kung ginagawa nyo po yan, i-correct nyo na. Kasi hindi po yan tama. So, kung ganito po yung style ng jiut na gusto mo, na ganito siya, ang unahin mo muna na isulat yung nasa ibabaw niya. So, yung sa ibabaw po muna magsisimula. 1, 2, 3. Ayan po ang tama na pagsusulat ng style na to. Pero based po sa writing, kung magsusulat po kayo ng mahabang sentence na magsa-start na kayo magsulat, I promise, mas prefer po ito. Kasi mas mabilis po magsulat. 2 lines po yan. Ito, 3 lines. 3 lines to. Ito, 2. So, dun na lang po tayo sa mabilis. Mas convenient po ito, yung nasa libro natin. So, yan po ang priority. Ang priority na lang itong style na to. Kasi mas mabilis po siya. Then finally, si hiet po. Hiet. Hiet. So, si hiet, yung circle na may line sa ibabaw. So, our last consonant. Ay, hindi pala ako nagsulat ng example. My bad, guys. Si jiut na may a vowel. Sorry po. 1, 2, a vowel. Jiut na may e vowel. 1, 2, e vowel. Yan ang tamang writing po niya. Si jiut na may horizontal. 1, 2, o vowel. Or jiut, 1, 2, na may u vowel. 1, 2, 3. So, jiut,
Vertical vowel, horizontal vowel. Kay hiyat na po. Kay hiyat, siguro meron sa inyo, akala madali lang. Circle lang yan na may line sa taas. Ay, di circle na ganito, tapos lalagyan ko nito. Kung ganyan kayo magsulat, mali na agad. Bakit inuna nyo yung circle kesa dito sa taas? The rule is always start top to bottom, left to right. That's the rule. So kung circle ang inuna, hindi kayo sumunod dito sa top to bottom orientation. So dapat si hit ang sisimulan po yung nasa ibabaw. Short line 1, long line 2, then circle. Isa pa. Short line 1, long line 2, circle. Ayan po ang hit. Tapos ito sa taas, yung hit po na to, yung sa ibabaw niya, pwedeng diretso, pwedeng diagonal, pwedeng vertical. Lahat po yan ay pwede. So example po ng diagonal na to. 1, 2, 3. Pwede yan. Vertical po, 1, 2, 3. Pwede rin po yan. So, nasa inyo po kung ano yung mas preferred nyo kasi depende din po sa font. Ang pansin ko guys, ang mas madali po gawin yung horizontal na line na ganito. Tapos, pwedeng yung pa-diagonal. Because that's the natural flow of our hands. So, example po ng hit na may A vowel, vertical vowels. 1, 2, 3, A vowel. 1, 2, 3, E vowel. Horizontal vowel naman, 1, 2, 3, O vowel. Or 1, 2, 3, U vowel. Okay guys, so now that we've already learned how to write each consonant properly, exercise po tayo. Paano po ba magsulat ng consonant na may kasamang vowel? So when you look at page 30 to 31, nasa page 30 to 31 na po tayo guys, kumuha po kayo ng notebook at practice po na magsulat ng consonant with the vowel. So we'll try adding the consonant with the A vowel. So ito po, si Kiyok, ang initial sound niya is a soft Q. Si number 2, si Nian, has an N sound. Si Digut has a soft D sound. Soft po ha, emphasize ko lang, soft D. Soft G. Si Riel has initial R sound. Yan. Then, M sound po ito. A-apply po natin yung consonants kasama ng A vowel. Hindi po yan letter A po. A. Ang A na parang A in cat. A. 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 So, si Giyok na may A, ito po ay Ha. Ha. Ha po siya. O try po natin isulat si Nian na may A vowel. Nian na may A vowel. Na. Na. Isa pa, Nian na may A vowel. Na. Na. So this is na. Si number 3, Digut na may A vowel. Number 3, Digut 1, 2 with A vowel. Ta. Ta. Isa pa, Digut na may A vowel. Ta. Ta. So, ta. Ta. Number 3. Si number 4, Rie na may A vowel. Number 4, Rie. 1, 2, 3,
A. Ra. Ra. Isa pa. 1, 2, 3. A. Ra. Ra. Dear. A. Ra. Ra. Then finally, number 5, si Miem. Miem po na may A. 1, 2, 3. A. 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 Ma. 1, 2, 3. A vowel. Ma. 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 So, Miem. A. Ma. Ma. Next, 6, 7, 8, 9, 10. Consonants with horizontal vowel. Magpa-practice po tayo, guys. So, si Biep po, ang sound po niya is B sound, pero hindi siya B. It's a soft B sound. B, 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 B. Soft B sound. Si number 7, Shiot, produces an S sound. So, S sound po siya dapat. Iyeng, yan, no sound ang circle. Si number 9, Jiet, produces a J sound. Then, Hiet produces the H sound. So, i-pair po natin with horizontal vowel. O. O. O as in O in boy. So, O vowel po. O as in boy. So, O. O po yan. O. O as in boy. Sulat po tayo ng number 7. Shiot na may O vowel. So, shiot, 1, 2, O vowel. Shiot, O. So. So. Shiot, 1, 2, O vowel. O. O. So. So. Yan ang number 7. Is read as so. Ito naman sa taas, bo po to. O. Number 8 po. Number 8, si iyeng na may O vowel. So, iyeng na may O vowel. Isa pa, iyeng. Always start from the top. Then, O vowel. O. 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 Walang sound ang iyeng circle sa initial placement. O. O. Then number 9. Number 9 po, si Jiet. Jiet na may O vowel. 1, 2. 2 strokes, O vowel. O. O. Isa pa, Jiet. 1, 2. 2 strokes, O vowel. O. O. So, jo po yan. Jo. Jo. And finally, si Hiet po, number 10. Si number 10, Hiet, always start from the top. 1, 2, 3. O vowel. O. 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 So, ho po to. Ho. Ho. Isa pa. 1, 2, 3. With O vowel. 1, 2. Ho. 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 Yan. Okay, we're done. So now guys, for page 31, of course, wala po tayo masyadong time to go through all of the combinations. So I highly recommend for page 31 ay kayo po ay mag-practice magsulat sa bahay. So please go to page 31 and try combining all of the consonants that we learned today with all of the vowels provided dito sa chart na to.
So you can add it with the A vowel. Let's review the vowel sounds. A, ya, o, yo, o, yo, u, you, i. Ayan po lahat ng vowels natin. So when you combine it with the consonant, combine mo yung consonant with the vowel sound. Giok plus a, ka, ka. Giok ya, ya, ya. Giok o, ko, ko. Giok yo, yo, yo. Giok o, ko, ko. Giok yo, yo, gyo, gyo. Giok u, gu, gu. Giok you, gyu, gyu. Giok I, gu, gu. Giok I, gi, gi. At yan ang pwede nyong gawin sa bahay, combining all of the consonants, the sounds, and with all of the vowels po. So for this round, I'll try to read it all one by one. Then you can practice at home. Starting with Nien, na, nya, no, nyo, no, nyo, nu, new, ne, ni. Tiget with vowels ta, tia, to, tia, to, tio, tu, du, di, di. Real with all the vowels. Ra, rya, ro, ryo, ro, ryo, ru, ryu, ru, ri. Miem with all of the vowels. Ma, mya, mo, myo, mo, myo, mu, 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 mi. Piep with all of the vowels. Pa, pya, po, pyo, po, pyo, pu, 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 pi. Shiot with all of the vowels. Sa, sha, so, sho, so, sho, su, shu, si, shi. Ian with all of the vowels. A, ya, o, yo, o, yo, u, you, i. Jiet with all of the vowels. Ja, ja, jo, 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 ju, ju, ji, ji. Then finally, hiet with all of the vowels. Ha, hya, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, he, hi. And we already discussed earlier po, so dito sa page 31, nagbibigay lang po ng instruction sa atin that the shape of giok, ang letter na to, differs when it's paired with a vertical vowel compared to when it's used with horizontal vowel. Na-explain ko na po siya kanina. Nagko-curve lang po si giok pag vertical vowel ang kasama. At hindi po kailangan i-curve ang giok pag horizontal horizontal vowel ang kasama niya. Hindi na po kailangan i-curve po. So now we're reaching the end of our lesson today, the practice section. Sa page 32 na po tayo pumunta. Sa page 32, ang number 1 ay wala kayong gagawin. Ang gagawin lang po natin ay ipe-play po yung audio at susunod po tayo sa sinasabi niya. Listen carefully and repeat after the voice. Yan lang naman ang gagawin nyo. Repeat after them. So let's start po guys sa number 1.
1번. 잘 듣고 따라하세요. 1. 가, 다, 마, 사. 2. 바, 나, 라, 자. 3. 후, 주, 수, 부. 4. 로, 도, 노, 고. 5. 너, 러, 저, 허. 6. 규, 류, 슈, 류. 7. 드, 무, 브, 스. 8. 기, 리, 지, 히. So feel free to repeat that section if you would like to practice. So listening and repeating after the voice. Number 2, ngayon ang start ng actual activity na. Pili po kayo alin sa dalawa ang binigkas niya. Listen and choose the correct answer. So number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa lang po sa dalawa ang babasahin niya. Okay, so choose either the first or the second word. Okay? So play po natin guys. Mamaya, play po natin ulit with the correct answers. 2번. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1. 노래. 2. 가수. 3. 자요. 4. 고리. 5. 허리. 6. 비누. So if you'd like to pause for a moment to choose the correct answer, please do so. Now, I will repeat the audio. Ulitin po natin. At iha-highlight ko po ang tamang sagot. Okay? So if you don't want me to share the answer yet, feel free to pause. If not, let's check the correct answer na po. 2번. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1. 노래. 2. 가수. 3. 자요. 4. 고리. 5. 허리. 6. 비누.
And those are the correct answers po. 노래 for song, 가수, singer, 자요 means sleeping. 고리 is link. 허리 is the back or lower back. 비누 or waist pala, sorry. Lower back or waist. Then 비누 for soap. That's our first activity. Our next one is listen and follow the words and repeat. So si Sonsing Nim, I will demonstrate how to how to correctly pronounce the following vocabulary po. So pakinggan po natin muna, tas uulitin din po ni Sonsing Nim. 3번. 다음 단어를 듣고 따라 하세요. 1. 가수. 가수, 2. 아기. 아기, 3. 네모. 네모, 4. 다리. 다리, 5. 소리. 소리, 6. 모자. 모자, 7. 아버지. 아버지, 8. 사자. 사자, 9. 새우. 새우. So if you'd like to repeat this section, go ahead, pause, and you can go back to this section to listen again to the following words. So we're going to enter our last activity for this section of Mastering Hangul 2, page 32, activity 4. Listen carefully, write in Hangul what you hear. So for this section of the activity po, requires dictation, listening to the word, and writing the letters. So ngayon, you have to combine all of the lessons so far. The vowels, always on the right or below. Palaging nasa kanan po yan pag vertical vowel po. Or pag sa baba naman, horizontal vowel. Ngayon ay may alam na po tayo na consonants po. So please make sure to write the consonant first. So when writing any Korean word, always begin with the consonant. Bawal po na kung example, sakali po na nagsusulat po kayo sa notebook, bawal po ganito magsulat. So example, ang narinig mo po guys ay yung ga. Ka. Ito yung narinig mo. Ayan, so ito yung lumabas sa audio. Yung ka, narinig mo siya, pero inuuna mo yung a vowel kesa dito. Bawal po yun. Hindi po pwede mauna ang vowel kesa sa consonant. So always remember, consonant comes first. So let's play the audio guys. Play po natin, tas mamaya pakita ko po sa inyo ang tamang sagot. 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 1. 고기. 2. 나무. 3. 도로. 4. 모자. 5. 버스. 6. 바지. So if you would like to repeat this section, go ahead and go back to the beginning of activity 4.
So starting now, pakita ko na po sa inyo yung tamang sagot. Play po natin ulit with the correct answer. So starting with number 1. 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 1. 고기 2. 나무 3. 도로 4. 모자 5. 버스 6. 바지 Number 1, 고기, meat. Number 2, 나무, tree. Number 3, 도로, for the road. 4, 모자, hat. 5, bus, for bus. And number 6, 바지, for pants. And that's it for Mastering Hangul 2 Part 1. 수고하셨습니다. Good job today, everybody! Thank you so much for joining. Don't forget to like and subscribe sa Kami Teaches Korean sa multiple social media platforms ko po. So, na FB, YT, sa Clock app, sa IG. Pa-follow naman po. Malaking bagay din po yan yung pag-support sa aking content making and online education journey. Thank you so much po. 감사합니다.